Para sa pinakamamahal kong asawa, si Mia, ang ilaw ng aking tahanan at ang pundasyon ng lahat ng aking tagumpay. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita. Ngumiti si Leo, ang perpektong ngiti na laging kinakikiligan ng lahat, at itinaas ang kanyang kopita ng champagne, isang senyales para sa kanila na uminom. Ngumiti rin si Mia, isang nangiting pinraktis niya sa harap ng salamin kaninang umaga. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang nagpapatuloy ang masigabong palakpakan, naramdaman niya ang lamig sa kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang mga salita ni Leo ay perpekto, gaya ng dati. Ang bawat kataga ay tila pinili at inayos para bumuo ng isang imahe ng perpektong pagsasama, isang perpektong pag-ibig. Pero para kay Mia, ang mga salitang yon ay tila mga palamuti na isinabit sa isang bahay na matagal nang walang nakatira. Maganda sa labas, ngunit hungkag sa loob. Iyon ang nararamdaman niya sa mga nagdaang buwan. Isang unti-unting panlalamig na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Isang distansya na kahit magkatabi sila sa kama ay parang may pader na nakapagitan sa kanila. Congratulations sa inyo, Mia. Bati ng isa sa kanilang mga kaibigan. Bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Napakaswerte mo kay Sir Leo. Salamat, sagot niya. Pinipilit na panatilihing masigla ang kanyang boses. Nang matapos ang selebrasyon, pagod na umuwi ang mag-asawa. Ang ingay ng party ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanilang malaking bahay. Sa kanilang silid, habang nagtatanggal si Mia ng kanyang hikaw sa harap ng salamin, lumapit si Leo mula sa likuran. Maganda ang kinalabasan ng party, sabi nito. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Inaasahan ni Mia na yayakapin siya nito o hahalikan man lang sa pisngi. Ngunit nanatili lamang itong nakatayo sa likod niya, nakatingin sa kanilang refleksyon sa salamin. Oo, nag-enjoy naman siguro ang lahat, mahinang sagot ni Mia. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito, isang maliit na pagtatangka na kumonekta. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga balat, humakbang ito palayo. Magpapahinga na ako. May maaga pa akong meeting bukas, sabi ni Leo. Sabay hubad ng kanyang coat at walang ingat na inilapag iyon sa ibabaw ng isang silya. Napabuntong hininga na lang si Mia. Laging may meeting, laging pagod, laging may dahilan. Naiwan siya ng mag-isa sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sariling mukha. Nasaan na ang babaeng masaya at puno ng buhay? Nasaan na ang kislap sa kanyang mga mata na laging sinasabi ni Leo na siyang minahal nito? Tumayo siya para ayusin ang mga naiwang gamit ng asawa. Kinuha niya ang coat nito para isabit ng maayos sa aparador. Ngunit nang mahawakan niya ang damit, isang amoy ang biglang kumapit sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang pabango ni Leo. Ito ay pabango ng babae. Matamis pero matapang. Isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napahigpit ang hawak niya sa coat. Dinala niya ito muli sa kanyang ilong. Mas malapit, para siguraduhin. Hindi siya maaring magkamali. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas matindi pa sa sampal. Sino? Saan? Kailan? Libo-libong tanong ang biglang umikot sa kanyang isipan. Gusto niyang isampal ang coat na ito sa mukha ni Leo at humingi ng paliwanag. Ngunit alam niyang itatanggi lamang nito ang lahat. Pagmumukhain siyang paranoid o gagawa na naman ng panibagong kwento. Nanginginig ang mga kamay na isinabit niya ang coat sa aparador. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Guni-guni mo lang yan, Mia. Baka naamoy mo lang sa isa sa mga bisita kanina. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi maalis sa isip niya ang amoy na yon. Ang amoy ng kasinungalingan. Pabalik na sana siya sa kama nang isang ilaw ang umagaw sa kanyang pansin. Ang cellphone ni Leo na naiwan sa ibabaw ng bedside table ay umilaw. Isang mensahe ang lumitaw sa screen
Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit malinaw ang mga salitang nakasulat mula sa isang numerong nakasave bilang J. Sana nandito ka na lang. Nanlamig ang buong katawan ni Mia. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Si J. Si J? Janine? Jessica? Joyce? Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas. Na akala niya'y maririnig ni Leo mula sa pagtulog nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Ang bigat nito sa kanyang nanginginig na kamay ay parang bigat ng buong mundo. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw. Huwag, Mia. Privacy niya yan. Huwag mong gawin. Ngunit isa pang boses, mas malakas at puno ng sakit, ang bumubulong. Karapatan mong malaman. Karapatan mong malaman ang totoo. Tumingin siya sa natutulog niyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Sa ilalim ng dim light, mukha pa rin itong anghel. Ngunit alam na ni Mia ngayon, ang mga demonyo ay madalas magtago sa likod ng pinakamagandang mukha. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob. Itinaas niya ang kanyang daliri at dahan-dahang sinimulang i-trace ang pattern para buksan ang cellphone. Nakatitig lang si Mia sa screen ng cellphone. Ang mga daliri niya ay nanatiling nakaangat sa ere. 1 milimetro na lang ang layo mula sa pag-unlock. Isang galaw na lang at maaaring masagot ang lahat ng kanyang tanong. Isang galaw na lang at maaaring gumuho ang buong mundong binuo niya. Ngunit sa huling sandali, bumigay siya. Mabagal niyang ibinaba ang kanyang kamay. Nanginginig, ipinatong niya ang cellphone pabalik sa bedside table, sa eksaktong posisyon kung saan niya ito nakita. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na maaring naghihintay sa kanya sa loob ng munting aparato na yon. Mas madaling paniwalain ang sarili na siya'y nagkakamali. Mas madaling isipin na isa lamang itong pagsubok sa kanilang pagsasama. Praning ka lang, Mia, sabi niya sa sarili. Pagod ka lang. Kinabukasan, sinubukan niyang kumilos na parang walang nangyari. Ipinaghanda niya ng almusal si Leo. Hinalikan ito sa pisngi bago umalis papuntang opisina. At hinarap ang mga gawaing bahay. Ngunit ang bawat ngiti ay pilit. At ang bawat galaw ay may bigat. Ang amoy ng pabango at ang mensahe ni Jay ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi niya na kaya itong sarilinin. Kailangan niya ng isang taong mapagsasabihan. Isang taong makakaintindi. At iisang tao lang ang pumasok sa isip niya. Si Janine, ang kanyang matalik na kaibigan, ang ninang ng kanyang anak, ang kapatid na hindi niya kadugo. Nagkita sila sa paborito nilang coffee shop, isang maliit na lugar kung saan sila madalas tumambay para magkwentuhan tungkol sa buhay. Pagkaupo pa lang ni Mia, alam na agad ni Janine na may problema. Oh, anong nangyari sa mukha mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa. Bungad ni Janine, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa mga salitang iyon, gumuho ang pader na pilit itinatayo ni Mia. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Humahagulgol, ikinuwento niya ang lahat. Ang panlalamig ni Leo, ang pabango sa coat, ang misteryosong text. Buong atensyon namang nakinig si Janine. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hinaplos ang kanyang likod at inabutan siya ng tissue. Shh, okay lang yan. Nandito lang ako. Malambing na sabi ni Janine. Pero, sigurado ka ba, friend? Baka naman napagod lang talaga si Leo sa party. Alam mo naman yon, kapag trabaho, todo bigay. Pero iba, Janine. Iba ang pakiramdam ko. Giit ni Mia, sumisinghot. Ngumiti si Janine, isang nangiting nakakapanatag. Kilala ko si Leo. Hindi niya magagawa yan sa'yo. Ikaw ang buhay niyan. Baka naman yung Jay sa phone niya, si Mr. Jimenez, yung bagong investor. Di ba gabi-gabi silang nag-uusap? May punto si Janine. Maaaring tama siya. Maaaring nag-overthink lang talaga si Mia. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam.
Ngunit bago sila maghiwalay, may sinabi si Janine na muling gumulo sa kanyang isipan. Alam mo, Mia, sabing nito habang nakatingin sa malayo. Lahat ng lalaki may mga sikreto. Ang mahalaga, umuuwi pa rin siya sa iyo, sa pamilya ninyo. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Mia sa narinig niya. Bakit ganoon ang payo nito? Pag-uwi sa bahay mas lalo siyang nalito. Kinuha niya ang kanilang mga lumang photo album. Pinagmasdan niya ang mga larawan nila ni Leo noong sila'y nagsisimula pa lang. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Ano ang nangyari? Nang gabing iyon, dumating si Leo na may dalang bulaklak. Para sa'yo, mahal, sabi nito, kasabay ng isang mabilis na halik sa labi. Salamat, sagot ni Mia. Sinubukan niyang ngumiti. Kumusta ang meeting mo kagabi? Mukhang napuyat ka. Walang kahit anong pag-aalinlangan sa mukha ni Leo. Ngumiti ito at nagsimulang magkwento. Ay oo, matindi yung mga hapon na kausap namin. Alam mo na, kailangan mong sakyan ang trip. Nagkayayaan pang mag-videoke pagkatapos. Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag. Ang mga detalye ay napakalinaw. Ang kwento ay napakakinis. Halos maniwala na si Mia. Halos. Kinagabihan, habang tinutulungan niya ang kanilang bunsong anak na si Sofia sa homework nito, biglang nagsalita ang bata. Mommy, Tita Ninang Janine has a new necklace. It's so pretty. Talaga anak? Nakangiting sabi ni Mia. Yes, I saw it yesterday when she picked me up from school. It looks just like the one Daddy said he lost for his business. The one with the shiny blue stone. Natigilan si Mia. Ang kutsarang hawak niya ay bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang malakas na kalansing. Ang kwintas. Ang limited edition na sapphire necklace na binili ni Leo 3 linggo na ang nakakaraan. Ang sabi nito'y isang business expense. Isang regalo para sa asawa ng isang importanteng kliyente, ngunit nawala raw ng courier. Pinatulog niya si Sofia. Ang isip ay lumilipad. Ang puso niya ay kumakarera. Pagkapasok niya sa kanilang silid, dumiretso siya sa walk-in closet ni Leo. Nanginginig ang mga kamay na hinalughog niya ang mga kahon sa pinakatuktok na estante sa likod ng mga lumang sapatos na hindi na nito ginagamit. At doon, nakita niya ito. Isang maliit, kulay asul, na kahon mula sa isang kilalang jewelry store. Dahan-dahan niya itong binuksan. Wala itong laman. Tanging ang malambot na sapin na pelus na humulma sa hugis ng isang kwintas. Isang kwintas na ngayon ay nasa leeg na ng kanyang matalik na kaibigan. Nakatayo si Mia sa gitna ng kanilang walk-in closet. Hawak ang walang lamang kahon. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Tila naubos na ang lahat at napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang buhok. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at walang awa. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo. Isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon. Klaro na ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa kanyang isipan. Ang distansya ni Leo, ang amoy ng pabango, ang text ni Jayton ng payo ni Johnny, ang kwintas, hindi na ito isang pagkakamali, hindi na ito guni-guni. Ito ay isang masusing pagtataksil na ginawa ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ibinalik niya ang kahon sa kinalalagyan nito. Ang bawat galaw ay kalmado at may kontrol. Pumasok siya sa silid. Pinagmasdan ng natutulog na si Leo. Ang mapayapang mukha nito ay isa na ngayong maskara. Isang kasinungalingan. Hindi na siya makakatulog sa gabing iyon. Hindi na rin sa mga susunod pa. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng katibayan na hindi maitatanggi. Isang bagay na solid. Isang bagay na opisyal. Hating gabi na nang bumangon siya mula sa kama. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit na opisina sa loob ng kanilang bahay. Binuksan niya ang laptop ni Leo
Alam niya ang password nito, ang kanilang anniversary. Napangiti siya ng mapait. Ang kabalintunaan ng lahat ay halos nakakatawa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang mga salita sa search bar. Online banking. Nag-login siya sa kanilang joint credit card account. Sinimulan niyang suriin ang mga nakaraang bill, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya ng transaksyon. Mga bayarin sa kuryente, grocery, tuition ng mga bata, mga hapunan sa mamahaling restaurant na kasama siya. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang singil mula sa The Grand Majestic Hotel. Ang halaga ay sapat na para sa isang magdamag na pananatili sa isang suite. At ang petsa ay noong araw na sinabi ni Leo na kailangan niyang mag-overnight sa Batangas para sa isang urgent site inspection. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang mga baga. Ang Grand Majestic Hotel ay nasa kabilang dulo lamang ng syudad, malayo sa Batangas. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang puso niya'y kumakarera. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Mayroon ng isang malamig na determinasyon na pumalit sa takot. Humanap siya ng numero ng hotel sa internet at tumawag. Isang magalang na boses ng babae ang sumagot. "Good evening, the Grand Majestic Hotel. How may I help you?" Huminga ng malalim si Mia. Pinanatiling kalmado at professional ang kanyang boses. "Good evening. I'm calling to confirm a reservation made a few weeks ago. My husband's assistant might have made a mistake with the booking details for reimbursement purposes." "Of course, ma'am. Under what name was the reservation?" "Leo Gonzales," sagot ni Mia. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. It was on the night of November 22. Ilang sandali ng katahimikan, tanging ang tunog lamang ng pag-type sa keyboard ang kanyang naririnig. Ang bawat segundo ay parang isang oras. "Yes, ma'am. I have it here," sabi ng babae sa kabilang linya. "One night stay in our executive suite under Mr. Leo Gonzales." Naghihintay si Mia and his companion, Miss Janine Santos. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa makapal na karpet. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod. Napasubsob siya sa sahig. Ang katawan ay nangihina. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa malamig na sahig ng opisina, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nagmumula sa pinakailalim ng isang durog na puso. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ngunit nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana, tumigil na ang kanyang pag-iyak. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga pisngi. Wala nang bakas ng pighati sa kanyang mukha. Ang naroon na lamang ay isang blankong ekspresyon, isang nakakakilabot na katahimikan. Umupo siya sa harap ng laptop, binuksan ang Google, at sa search bar, itinipin niya ang mga salitang magsisimula ng lahat. Private Investigator Manila. Pinili niya ang unang lumabas sa listahan. Kinuha ang cellphone mula sa sahig. Pinindot niya ang numero. Ang kanyang daliri ay matatag at hindi nag-aalinlangan. "Hello." Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. "Hello, sir." Simula ni Mia. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Nakita ko ang inyong serbisyo online. Kailangan ko ng tulong ninyo." Nagpatuloy siya. "Gusto kong malaman ang lahat. Lahat-lahat." Makalipas ang 3 araw, isang plain brown envelope ang dumating para kay Mia sa pamamagitan ng isang ahente ng courier. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang code na ibinigay sa kanya ng pribadong investigador na si Mr. David. Dinala niya ang sobre sa kanyang silid, isinara, at nilock ang pinto. Bawat hakbang ay parang may pabigat na nakatali sa kanyang mga paa. Ang sobre sa kanyang kamay ay magaan, ngunit ang bigat ng katotohanang laman nito ay parang kayang dumurog sa kanyang mga buto.
Naupo siya sa gilid ng kama. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan niya lang ang sobre. Isang bahagi niya ang gustong sunugin ito, magkunwaring hindi ito dumating, at ipagpatuloy ang kanyang buhay na isang matamis na kasinungalingan. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ang sobre. Sa loob, isang tumpok ng mga litrato at isang maliit na USB ang laman. Kinuha niya ang unang litrato. Si Leo at Janine, magkahawak kamay habang naglalakad sa isang parke. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay totoo. Mas totoo pa sa kahit anong ngiting ibinigay ni Leo sa kanya sa loob ng nakalipas na taon. Ang sumunod na litrato. Si Leo at Janine nakaupo sa isang restaurant. Ang ulo ni Janine ay nakasandal sa balikat ni Leo. Ang tingin ni Leo kay Janine ay puno ng pagsinta. Isang tingin na matagal nang ipinagkakait nito sa kanya. Ang pangatlong litrato, ang pinakamasakit sa lahat. Si Leo at Janine sa harap ng lobby ng The Grand Majestic Hotel. Ang mga braso ni Leo ay nakayakap sa baywang ni Janine at ang kanilang mga labi ay magkalapat sa isang mainit na halik. Bumagsak ang litrato mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Sumisikip ang kanyang dibdib. Hirap siyang huminga. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi lang ito kirot. Ito ay parang pinupunit ang kanyang puso. Hinihiwa ng dahan-dahan, paulit-ulit. Ang pagtataksil ng asawa ay isang bagay, ngunit ang pagtataksil ng matalik na kaibigan, ng taong tinuring niyang kapatid, ay ibang klase ng impyerno. Bawat alaala nila ni Janine, ang kanilang tawanan, ang kanilang mga sikreto, ang mga oras na umiyak siya sa balikat nito, ay isa na ngayong malaking kasinungalingan. Nang gabing iyon, kailangan niyang harapin ang dalawa sa kanila. Nag-anyaya si Janine para sa isang hapunan. Para makabawi naman ako sa iyo, friend, sabi nito sa telepono. Ang boses ay matamis at puno ng pagkukunwari. Buong gabi, pinanood ni Mia ang dalawa. Pinanood niya kung paano sila mag-iwasan ng tingin, pero kung paano palihim na nagtatama ang kanilang mga mata kapag akala nila'y hindi siya nakatingin. Pinakinggan niya ang mga papuri ni Janine sa kasipagan ni Leo. Pinakinggan niya ang mga biro ni Leo na tinatawanan ni Janine sa paraang siya lang ang nakakaintindi. Siya ay isang manonood sa sarili niyang buhay. Isang estranghero sa sarili niyang hapag-kainan. Okay ka lang ba, friend? Parang ang tahimik mo? Tanong ni Janine. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Ngumiti si Mia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagod lang siguro sa mga bata. Alam mo na. Nang makauwi na sila, nahiga si Mia sa kama, nakatalikod kay Leo. Hindi niya kayang tiisin ang paghinga nito sa kanyang batok. Hindi niya kayang tiisin ang presensya nito sa iisang silid. Nang gabing iyon, nanaginip siya. Nakita niya ang kanilang family portrait na nakasabit sa sala. Ngunit sa kanyang panaginip, ang mukha niya ay unti-unting nabubura at dahan-dahang napapalitan ng nakangiting mukha ni Janine. Nagising siyang humihingal. Ang pisngi ay basa ng luha. Tumayo siya at dahan-dahang pumasok sa silid ng kanyang mga anak. Pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha habang natutulog. Ang kanyang mga anghel. Sila ang tanging bagay na totoo at dalisay sa mundong ito na puno ng panlilinlang. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak na babae. At sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay nag-alab at naging galit. Isang malamig at matatag na galit. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanila. Hindi niya hahayaang sirain ng kasinungalingan ng mga taong ito ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang sila ang magdusa. Habang nakatayo roon sa dilim, isang panataang binuo niya sa kanyang puso. Tapos na ang pag-iyak, simula na ng laban. Kinabukasan, habang siya'y nag-iisip kung ano ang kanyang unang hakbang, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Mrs. Gonzales?
Si David ito. Ang boses ng investigador ay apurado at seryoso. Bakit po, Mr. David? May bago ba? Tanong ni Mia. Oo, ma'am. Sinundan ko pa rin si Janine Santos gaya ng sabi ninyo. Huminga ito ng malalim. At may nahanap pa ako. Hindi lang ito tungkol sa relasyon nila. Mas malaki pa rito. Tambanghay. Nagkita si Mia at ang investigador na si Mr. David sa isang tahimik at halos walang taong coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lugar kung saan sigurado silang walang makakakilala sa kanila. Umupo si Mia sa pinakasulok na mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa para pigilan ang panginginig. Ang sinabi ni Mr. David sa telepono ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mas malaki pa rito. Dumating si Mr. David, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, mukhang simple at hindi mo mapapansin sa karamihan. Isang perpektong katangian para sa kanyang propesyon. Walang paligoy-ligoy, inilapag nito ang isang itim na USB sa mesa. Nandyan sa loob ang lahat ng nakuha ko, Mrs. Gonzales, sabi nito sa mahinang boses, mga litrato, video, at audio recording. Ano ang mga ito? Tanong ni Mia, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Sumandal si Mr. David at tiningnan siya ng diretso sa mata. Sinundan ko si Mrs. Santos pagkatapos ng isa sa mga pagkikita nila ng asawa ninyo. Akala ko'y uuwi na siya. Ngunit dumiretso siya sa isang hotel. At ang nakipagkita sa kanya doon ay hindi si Mr. Gonzales. Kinabahan si Mia. Sino? Si Richard Tan. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Richard Tan. Ang pangalan ay pamilyar. Siya ang CEO ng Sterling Holdings, ang pinakamalaking at pinakamatinding kakompetensya ng kumpanya nila ni Leo. Ang Sterling Holdings ang dahilan kung bakit ilang gabi nang hindi makatulog si Leo nitong mga nakaraang buwan dahil sa sunod-sunod nilang pagkatalo sa mga bidding. Ano ang ginagawa ni Janine kasama si Richard Tan? Mahinang tanong ni Mia, kahit na may ideya na siya kung ano ang isasagot nito. Nag-uusap sila. May inabot si Janine na isang folder. Hindi ko nakita ang laman, pero base sa audio recording na nakuha ko mula sa device na itinanim ko sa kanyang bag, malinaw ang lahat. Itinuro ni Mr. David ang USB. Pinapakinggan niyo na lang. Umuwi si Mia na parang lumulutang. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang nakakakilabot na pagkamangha sa lalim ng kasamaang kaya palang gawin ng isang tao. Sa seguridad ng kanyang kwarto, isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Binuksan niya ang audio file na may petsa ng nakaraang araw. Static. Pagkatapos ay isang mahinang tunog ng pagbubukas ng pinto at ang boses ni Janine. Nakuha mo ba? Boses iyon ni Richard Tan. Oo naman. Mainit-init pa. Sagot ni Janine. May halong pagmamalaki sa kanyang tono. Nandyan ang kumpletong detalye ng proposal nila para sa Westgate Tower Project. Bidding strategies, cost analysis, lahat. Tiyak na mapupunta sa inyo ang proyekto. Napatakip si Mia sa kanyang bibig. Ang Westgate Tower. Ito ang proyektong pinagpuyatan ni Leo sa loob ng 6 na buwan. Ang proyektong sinasabi niyang magbabago sa kapalaran ng kumpanya. Magaling, Janine. Laging maaasahan. Sabi ni Richard, huwag kang mag-alala. Malaki ang komisyon mo rito kapag nagsimula ng bumagsak ang kumpanya ni Leo. At kapag nangyari yon, ikaw at ang pera mo ang magiging tagapagligtas niya. Utang na loob niya sa iyo ang lahat. Narinig ni Mia ang halakhak ni Janine. Isang halakhak na nakakakilabot, puno ng tagumpay. Iyon naman talaga ang plano, Richard. Ang makuha ang lahat ng dapat sanay sa akin. Pinatay ni Mia ang recording. Hindi na siya humihinga. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito simpleng pagnanasa. Hindi lang ito pagnanakaw ng asawa. Ito ay isang detalyadong plano para sirain ang lahat ng pinaghirapan nila. Janine wasn't just stealing her husband. She was planning to destroy his empire, pick up the pieces,
and present herself as the savior. Gusto niyang makuha si Leo na walang-wala para siya ang maging sentro ng mundo nito. Gusto niyang wasakin ang legacy ni Mia para siya ang magtayo ng bago sa ibabaw ng mga abo nito. Ang sakit ay nawala na. Ang pighati ay naglaho. Ang natira ay isang purong galit. Isang galit na matalas na parang bubog. Tumayo si Mia. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sahig. Ang babaeng yon ay namatay na kasama ng katotohanang narinig niya. Naglakad siya papunta sa isang lumang baul sa ilalim ng kanilang kama. Isang baul na hindi na niya binubuksan ng maraming taon. Binuksan niya ito. Amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga dokumento mula sa mga unang taon ng kanilang kumpanya. Mga business plan, mga lumang kontrata, mga papeles na siya mismo ang gumawa noong siya pa ang aktibong namamahala sa finances bago niya piniling maging full-time na ina. Naalala niya ang lahat, ang bawat deal, ang bawat kompromiso, ang bawat sikretong itinago nila para lang maitaguyod ang negosyo. At naalala niya ang isang partikular na sikreto, isang espesyal na kasunduan na ginawa ni Leo maraming taon na ang nakalipas para iligtas ang kumpanya mula sa pagkalugi. Isang kasunduan na may kinalaman sa isang pangalawang libro ng kanilang mga account. Isang sikretong tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang kahinaan ni Leo, ang kanyang Achilles heel, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Kung gusto ni Janine ng digmaan, bibigyan niya ito ng digmaan. Ngunit hindi ito magiging isang madugong labanan. Ito ay magiging isang tahimik at eleganteng pagwasak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact, lumampas sa pangalan ni Janine, at huminto sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nathan, ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo. Ang lalaking minsang umamin ng pagtingin sa kanya bago dumating si Leo. At ngayon, isa sa pinakamagaling na corporate lawyers sa bansa. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Nathan? Tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng hakbang na kanyang gagawin. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay, Mia, is that you? Nagkita si Mia at Nathan sa library ng law firm nito. Isang lugar na napapalibutan ng matataas na estante ng mga libro tungkol sa batas. Mga librong nagsisilbing sandata sa mundong ginagalawan ni Nathan. Ang lugar ay tahimik, solemne, at nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan. Pagpasok ni Mia, tumayo si Nathan para salubungin siya. Ang mga taon ay naging mabait sa kanya. Mas tumipuno ang kanyang pangangatawan at mayroon ng awtoridad sa kanyang tindig. Ngunit ang nangiti niya ay kasing init pa rin ng dati. Mia, sabi ni Nathan, ang kanyang boses ay may halong pagtataka at pag-aalala. It's been a long time. Maupo ka. Walang paligoy-ligoy na inilatag ni Mia ang lahat sa mesa. Hindi ang mga litrato ng pagtataksil, kundi ang mas malaking problema. Ikinuwento niya ang tungkol sa Sterling Holdings, ang pagnanakaw ni Janine ng impormasyon, at ang panganib na kinakaharap ng kanilang kumpanya. Iniabot niya ang USB na bigay ni Mr. David. Habang pinapakinggan ni Nathan ang audio recording, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang pagkagulat ay napalitan ng simpatiya at pagkatapos ay ng isang matigas na galit. This is corporate espionage, Mia, sabi ni Nathan nang matapos ang recording. Ang kanyang boses ay matigas at seryoso. What Janine and Richard Tan are doing is highly illegal. Pwede natin silang idemanda. Umiling si Mia. Hindi, Nathan. Hindi pa ngayon. Kung gagawin natin yan, magkakagulo. Madadamay ang mga bata. At aaminin ko, may bahagi pa rin sa akin
na ayaw makitang tuluyang masira si Leo sa isang iskandalo. So anong plano mo? Tiningnan ni Mia si Nathan ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng determinasyon. Gusto kong protektahan ang para sa akin at sa mga anak ko. At gusto kong gawin yon ng tahimik. Inilabas niya ang ilan sa mga lumang dokumento mula sa baul. Alam kong may mga di malinis na transaksyon si Leo noon. Mga sikretong kasunduan para lang umangat ang kumpanya. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero alam kong naririyan lang sila. Kailangan nating hanapin ang mga yon at kailangan kong gamitin yon para dahan-dahang ilipat sa pangalan ko ang mga ari-arian na legal na sa akin bago pa man bumagsak ang lahat. Naintindihan agad ni Nathan ang kanyang ibig sabihin. Ito ay isang delikadong laro. Isang laro ng diskarte, pasensya, at perpektong tiyempo. I'll help you, Mia, sabi ni Nathan nang walang pag-aalinlangan. We'll build a legal fortress around you and your children. Hindi ka nila magagalaw. Sa mga sumunod na linggo, naging doble ang buhay ni Mia. Sa umaga, siya ang perpektong asawa at ina. Naghahanda ng almusal, nag-aasikaso sa mga bata, at ngumingiti kay Leo na parang walang anumang problema. Kailangan niyang panatilihin ang ilusyon. Kailangan niyang pakalmahin ang loob ni Leo para hindi ito maghinala. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, nagsisimula ang kanyang tunay na trabaho. Kasama si Nathan sa video call, sinisiyasat nila ang bawat dokumento, bawat bank statement, bawat kontratang napirmahan ni Leo sa loob ng 15 taon. Para silang mga detektib na naghahanap ng isang maliit na hibla sa isang bundok ng dayami. Isang gabi, habang tinitingnan nila ang mga lumang financial report, may napansin si Mia. Isang serye ng malalaking pagbabayad sa isang consultancy firm na wala namang record sa CC. Ito na siguro yon, Nathan, sabi ni Mia. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Gamit ang mga koneksyon ni Nathan, natuklasan nila ang katotohanan. Ang consultancy firm ay isang dummy corporation na ginamit ni Leo para magtago ng kita at magbayad sa mga fixer noon. Ito ang susi. Ito ang pangalawang libro na matagal na niyang naririnig. Sa ilalim ng gabay ni Nathan, sinimulan ni Mia ang unang hakbang. Dahan-dahan, gamit ang mga legal na paraan tulad ng deed of sale para sa mga ari-ariang nakapangalan sa kanilang dalawa. Inilipat niya ang pagmamay-ari ng kanilang bahay at ilang mahahalagang investment sa isang trust account para sa kanilang mga anak, kung saan siya ang tanging trustee. Bawat pirma na kailangan niya mula kay Leo ay nakukuha niya sa pamamagitan ng paglalambing o pagsasabing para ito sa estate planning. Dahil abala si Leo sa Westgate Tower Project at sa mga lihim na pagkikita nila ni Janine, hindi na nito binabasa ng maigi ang mga papeles na pinapapirmahan sa kanya. Para sa kanya, si Mia ay ang asawa niyang walang alam sa negosyo. Ang kanyang tiwala sa kamangmangan ni Mia ang magiging kanyang pinakamalaking pagkakamali. Isang gabi, umuwi si Leo na may malaking ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang muka ay maningning sa tagumpay. Mahal, may maganda akong balita. Masayang anunsyo nito habang niyayakap si Mia. Malapit na nating makuha ang Westgate Tower. Isa na lang na presentasyon. Ito na yon. Mababago nito ang lahat. Ngumiti si Mia. Isang ngiti na ngayon ay natural na sa kanya. Isang perpektong maskara. Niyakap niya ito pabalik. Congratulations, mahal. I'm so proud of you. Alam niya ang totoo. Alam niyang ang kontratang yon ay hindi isang biyaya. Ito ay ang patibong. Ang patibong na inilatag ni Janine at Richard Tan. At si Leo ay naglalakad ng diretso papunta rito, bulag sa katotohanan. At habang nakayakap siya sa kanyang taksil na asawa, hinayaan niya ito. Dahil ang pagbagsak ni Leo sa kamay ni Janine ay isang mahalagang bahagi ng kanyang sariling plano.
Pakiramdam ni Leo Gonzales ay nasa tuktok siya ng mundo. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi maalis ang namangiti sa kanyang mga labi. Ang Westgate Tower Project, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong proyekto sa lungsod sa loob ng isang dekada, ay halos nasa kanyang mga kamay na. Ang huling presentasyon kanina ay naging perpekto. Ramdam niya ang pagsang-ayon ng board. Isang pirma na lang ang kulang. Ang lahat ay naayon sa plano. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Janine. "Hello, mahal." Sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay malambing at puno ng pananabik. "Narinig mo na ba?" Tanong ni Leo. Hindi maitago ang pagmamalaki sa kanyang boses. "Oo naman. Tumawag sa akin si Richard. Ang galing-galing mo raw. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo yan." Napangiti si Leo. Si Janine. Laging alam ni Janine ang tamang sasabihin para palakasin ang kanyang loob. Sa mga panahong pakiramdam niya'y pasan niya ang mundo, si Janine ang kanyang pahinga, ang kanyang sikretong paraiso. Malapit na. Jay, konting-konti na lang. Kapag napirmahan ko na to, aayusin ko na ang lahat, gaya ng pinangako ko sa'yo. Maghihintay ako, Leo, kahit gaano katagal. Pagkababa niya ng telepono, isang munting kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Mia. Paano niya sasabihin kay Mia? Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Maiintindihan din siya nito. O kung hindi man, gagawin niya ang lahat para hindi maging mahirap ang buhay nito at ng mga bata. Deserve nila yon. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng isang masarap na amoy ng pagkain. Nakita niya si Mia sa kusina, abala sa paghahanda ng hapunan. Sa mga nakaraang linggo, napansin niya ang pagbabago sa kanyang asawa. Mas naging malambing ito, mas maalaga. Hindi na ito nagtatanong tungkol sa kanyang mga late-night meetings. Tila bumalik sila sa dati. Naramdaman ni Leo ang isang pamilyar na kirot ng konsensya, ngunit madali niya itong binaliwala. Para rin naman sa kanila to. Sabi niya sa sarili, kapag masaya ako, magiging mas mabuti akong ama. "Mahal, may maganda akong balita," anunsyo niya. Nang ikwento niya ang tungkol sa Westgate Tower, ang reaksyon ni Mia ay perpekto. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. "Congratulations, mahal. I'm so proud of you. Kailangan nating i-celebrate yan." At nag-celebrate nga sila. Nag-imbita si Mia ng ilang malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo para sa isang biglaang hapunan sa kanilang bahay. Ang buong bahay ay napuno ng tawanan at masayang kwentuhan. Nakatayo si Leo sa gitna ng sala, hawak ang isang kopita ng alak, habang pinagmamasdan ng kanyang buhay, ang kanyang magandang asawa na perpektong hostess, ang kanyang mga kaibigan na bumabati sa kanya, ang kanyang napakagandang bahay. Sa isang linggo, dadating ang isang multibilyong pisong kontrata at sa isang sulok, naghihintay ang kanyang namumunong pag-ibig, si Janine. Nasa kanya na ang lahat. Sino ang mag-aakalang posible pala ito? Nakita niya si Mia na papalapit sa kanya, may dalang isang plato ng pagkain. "Kumain ka muna. Baka maparami ang inom mo," sabi nito. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Napatingin si Leo sa kanyang asawa. Kay ganda pa rin ni Mia. May bahagi sa kanya na nanghihinayang, ngunit ang apoy sa pagitan nila ay matagal nang namatay. Ang naroon na lang ay paggalang at pagkasanay. Hindi tulad ng nararamdaman niya para kay Janine. Isang apoy na naglalagablab, isang passion na nagbibigay buhay sa kanya. "Salamat, Mia," sabi niya. At sa isang iglap, naging sinsero siya. "Salamat sa lahat." Itinaas niya ang kanyang kopita. Isang toast para sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga bagong simula. Nagtaasan ng kopita ang lahat. Sumigaw sila ng cheers. Nagtagpo ang mga mata nila ni Mia mula sa kabilang dulo ng silid. Itinaas nito ang sariling kopita at ngumiti sa kanya. Sa mga mata ni Mia, nakita ni Leo ang suporta at pagmamahal
na lagi nitong ibinibigay. Hindi niya nakita ang bagyong nag-aabang sa likod ng mga matang yon. Hindi niya narinig ang countdown na nagsimula ng magbilang. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, habang abala si Mia sa pagliligpit, nakatanggap siya ng text mula kay Janine. Malapit na. Mahal. Malapit na tayong maging malaya. Napangiti si Leo. Hindi niya alam na ang kalayaang tinutukoy ni Janine ay hindi ang kalayaang inaasahan niya. Hindi niya alam na ang selebrasyong yon ay hindi simula ng kanyang tagumpay, kundi ang huling gabi ng kanyang kaharian. Ang araw ng pirmahan ng kontrata para sa Westgate Tower ay dumating. Para kay Leo, ito ang pinakamahalagang araw ng kanyang karera. Para kay Mia, ito ang araw ng paghuhukom. Nakatayo si Mia sa harap ng bintana ng kanyang silid. Pinagmamasdan ang pagmamadaling umalis ni Leo kaninang umaga. Ang kanyang asawa ay suot ang pinakamahal nitong suit. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa at pananabik. Nagpaalam ito sa kanya na may mabilis na halik. Hindi na malayo ng lamig sa kanyang mga labi. "Wish me luck, mahal," sabi nito. "You don't need it," sagot ni Mia. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngayon, habang papalapit ang oras ng pirmahan, isang hindi inaasahang takot ang gumapang sa puso ni Mia. Paano kung may mali sa plano? Paano kung hindi sapat ang mga ebidensyang hawak nila ni Nathan? Tumunog ang kanyang cellphone. Si Nathan. "Mia, may problema tayo." Bungad ni Nathan. Ang boses ay seryoso at may bahid ng pag-aalala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia. "Anong problema?" "Yung dummy corporation na natuklasan natin. Yung ginamit ni Leo para itago ang pera noon. Bigla nilang sinara. The records are being wiped out as we speak. Mukhang may nakaamoy sa ginagawa natin. Kung wala tayong hard copy ng pangalawang libro na sinasabi mo, mahihirapan tayong patunayan ang fund diversion. We'll have a case, but it won't be as strong." Nanlamig ang buong katawan ni Mia. Ang libro. Ang itim na ledger na minsan lang niyang nakita, maraming taon na ang nakalipas. Ang tanging pisikal na ebidensya ng pandaraya ni Leo. "Kailangan natin yon, Nathan. Nasaan kaya yon?" tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. "Hindi ko alam, Mia. At wala na tayong oras. In 2 hours, Leo will sign that contract. Once he does, Sterling Holdings will have legal grounds to drain his company's resources based on the clauses they've maliciously inserted. Mahihirapan na tayong habulin." Parang gumuho ang mundo ni Mia. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng mga linggo. Ang mga gabing walang tulog, ang sakit na tiniis niya, ang tapang na inipon niya, ay tila mawawala ng saysay. Matatalo siya. At kapag natalo siya, mawawala sa kanya ang lahat. Napatingin siya sa larawan ng kanyang mga anak sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanilang mga nakangiting mukha. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi para sa kanila. Pumikit siya at pilit na inalala ang nakaraan. Ang libro. Saan niya huling nakita yon? "Itago mo to sa lugar na hinding-hindi nila mahahanap." Narinig niya ang boses ni Leo sa kanyang alaala. "Wag sa bahay. Wag sa opisina. Masyadong halata." Saan? Saan pa ba may lugar na importante sa kanila noon? At bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na bodega. Ang kanilang unang opisina nung nagsisimula pa lang sila. Isang maliit, maalikabok na kwarto sa likod ng lumang building ng kanyang ama na halos 10 taon na nilang hindi pinupuntahan. Yung lumang opisina, bulong niya sa sarili. "Nathan, tatawagan kita ulit," sabi niya sa telepono bago ito ibaba. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na bumaba. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito ay isang karera laban sa oras. Pagdating niya sa lumang building, halos hindi na niya mabuksan ang pinto ng bodega sa sobrang kalawang. Nang sa wakas ay bumukas ito,
Isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ang lugar ay puno ng mga lumang gamit, mga kahon ng mga dokumentong wala ng silbi. Nagsimula siyang maghalongkat. Ang kanyang mamahaling damit ay napupuno ng alikabok at agyo. Bawat bukas niya ng kahon, lumilipad ang alikabok. 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto, wala. Napasandal siya sa pader. Ang pag-asa ay unti-unti nang nawawala. Napatingin siya sa isang lumang metal na filing cabinet sa sulok. Isa na lang ang hindi niya pa nabubuksan. Kinakalawang na ang lock nito. Sa desperasyon, kumuha siya ng isang bakal na tubo at buong lakas na sinira ang lock. Bumukas ito na may malakas na kalansing. Sa loob, sa ilalim ng tumpok ng mga lumang resibo, may nakita siyang isang maliit na safe. Isang lumang modelo na may combination lock. Ang combination. Ano ang kombinasyon? Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Ayaw. Ang birthday niya. Ayaw. Ang birthday ni Leo. Ayaw pa rin. Napaluha na siya sa frustration. Halos 1 oras na lang ang natitira. Pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kauna-unahang petsa nila. Ang araw na sinabi ni Leo na nagsimula ang lahat. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang mga numero. 0816, isang mahinang click ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng safe. At naroon ito. Isang makapal na libro na balot sa itim na katad. Walang anumang nakasulat sa labas. Ngunit alam niya, ito na yon. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Leo ang sumalubong sa kanya. Nakalista ang mga pangalan at numero na hindi dapat makita ng kahit sino. Hawak na niya ang sandata. Ang huling piraso, nakukumpleto sa kanyang plano. Niyakap niya ang libro sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng frustration ay napalitan ng mga luha ng tagumpay. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang conference room ng Gonzales Holdings ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board, mga executive, at mga abogado mula sa Sterling Holdings ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mahogany table. Sa gitna ng lahat, si Leo Gonzales, ang mukha ay maningning sa tagumpay. Sa tabi niya, si Richard Tan, may isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Gentlemen, simula ni Leo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. This is a historic day for our company. The Westgate Tower project will not only secure our future, but it will redefine the city's skyline. Inilatag ang kontrata sa harap ni Leo, isang makapal na dokumento na magtatali sa kapalaran ng kanyang kumpanya. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma, handa nang ilagda ang kanyang pangalan. Bago pa man tumama ang dulo ng pluma sa papel, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. At doon, nakatayo si Mia. Hindi siya ang Mia na asawa at ina na kilala nila. Ang babaeng nakatayo roon ay may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Suot niya ay isang eleganteng power suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. At sa kanyang tabi ay si Nathan na may dalang isang itim na briefcase. Natigilan si Leo. Mia, anong ginagawa mo rito? This is a private meeting. Hindi siya pinansin ni Mia. Naglakad siya papunta sa harap ng silid. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Sa kanyang pagdaan, napansin niya si Janine na nakatayo sa isang sulok kasama ng team ni Richard Tan. Ang mukha nito ay namutla sa pagkagulat. Pasensya na sa abala, mga Ginoo, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, sapat na para marinig ng lahat. Ngunit bago pirmahan ni Mr. Gonzales ang kontratang iyan, may ilang bagay lang akong gustong linawin. Bilang co-founder ng kumpanyang ito at isa pa ring major shareholder, karapatan ko sigurong malaman kung saan papunta ang ating pinaghirapan.
Nagtawanan ang ilang miyembro ng board. Si Richard Tan ay ngumisi. Mrs. Gonzales, sabi ni Richard na may halong pang-iinsulto. With all due respect, I think you should leave the business matters to your husband. Sa tingin ko rin, Mr. Tan, dapat ay manahimik ka na lang. Ganti ni Mia, ang kanyang tingin ay matalas na parang kutsilyo. Dahil ang susunod kong ipapakita ay may kinalaman sa'yo. Nagsenya siya kay Nathan. Binuksan ni Nathan ang briefcase at inilabas ang isang laptop. Ikinonekta niya ito sa malaking screen sa harap ng silid. Ang unang lumitaw sa screen ay isang litrato. Isang litrato ni Leo at Janine na magkahalikan sa lobby ng hotel. Huminto ang paghinga ng lahat. Si Leo ay napanganga. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang sumunod na lumitaw ay isang serye ng mga litrato at video. Si Janine na nag-aabot ng folder kay Richard Tan ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Pagkatapos ay ipinarinig ni Nathan ang audio recording. Ang boses ni Janine, malinaw at hindi maitatanggi, habang ibinebenta niya ang mga sikreto ng kumpanya. Corporate espionage, deklara ni Nathan. Isang krimen na may parusang maraming taon sa kulungan. Nagsimula ang bulungan sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Si Janine ay nanginginig sa sulok, parang isang dagana na trap. Tiningnan ni Mia si Leo. Ang kaninang pagmamalaki sa mukha nito ay napalitan ng purong takot at pagkalito. Leo, ito ang babaeng pinagkatiwalaan mo. Ito ang babaeng minahal mo. Mia, ay hindi ko alam. Nauutal na sabi ni Leo. Alam ko, putol ni Mia. Alam kong naging bulag ka. Ngunit ang pagiging bulag ay hindi excuse sa sarili mong mga kasalanan. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling baraha. Naglakad siya papunta sa mesa at dahan-dahang inilapag ang isang bagay sa ibabaw nito. Isang itim na libro. Ito, sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nag-echo sa biglang tumahimik na silid. Ang tunay na pundasyon ng kumpanyang ito. Binuksan niya ang libro. Nakita ng lahat ang mga pahinang puno ng sulat kamay na numero at pangalan. Ang talaan ng bawat ilegal na transaksyon. Ang ebidensya ng pandaraya. At ito rin, dagdag niya, habang dahan-dahang isinasara ang libro. Ang magiging katapusan nito, doon na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga abogado ni Sterling ay mabilis na nagligpit ng gamit, sinusubukang idistansya ang kanilang sarili. Ang mga miyembro ng board ay sumisigaw, humihingi ng paliwanag. May tumawag ng security. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo ay nakaupo lang, nakatitig sa itim na libro, parang isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang minuto. Si Janine ay sinubukang tumakas, ngunit hinarang siya ng security sa pinto. Ang huling nakita ni Mia, bago siya tumalikod, ay ang mga mata ni Leo. Puno ito ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang tanong na hindi na niya kailanman masasagot. Bakit, Mia? Bakit? Naglakad si Mia palabas ng silid kasama si Nathan. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya sa likod ang mga piraso ng isang nasirang kaharian. Sa labas ng building, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang hangin na pumuno sa kanyang mga baga. Malaya na siya. Ang mga araw pagkatapos ng pagpupulong na yon ay mabilis at malabo, tulad ng isang masamang panaginip. Ang balita tungkol sa iskandalo sa Gonzales Holdings ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Nagsulputan ang mga demanda mula sa mga investor. Ang gobyerno ay naglunsad ng isang formal na investigasyon sa mga ilegal na gawain ni Leo. Ang Sterling Holdings, sa isang desperadong pagtatangka na linisin ang kanilang pangalan, ay isinuko si Janine at itinanggi ang lahat ng pagkakasangkot
ni Richard Tan. Si Janine, na iniwan ng lahat, ay nahaharap sa sarili niyang mga kaso ng corporate espionage. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mia ay nanatiling tahimik, isang anino na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Sa tulong ni Nathan, isinampa niya ang petisyon para sa annulment. Ang proseso ay naging mabilis at maayos. Dahil sa mga ebidensya ng pagtataksil at mga ilegal na gawain, halos walang nagawa si Leo kundi pumayag sa lahat ng kanyang mga kondisyon. Napunta kay Mia ang buong kustodya ng mga bata at ang lahat ng ari-arian na nailipat na niya sa kanyang pangalan bago pa man magsimula ang gulo. Ang mga natira sa kumpanya ay unti-unti nang kinain ng mga utang at demanda. Isang hapon, bago ang huling pagdinig, nagpasya si Mia na puntahan si Leo sa huling pagkakataon. Naabutan niya ito sa dati nilang opisina. Ngayon, ang lugar ay halos walang laman. Ang mga empleyado ay umalis na. Ang mga muebles ay nakatakip ng puting tela. Si Leo ay nakaupo sa kanyang mesa sa gitna ng isang malawak at tahimik na espasyo na papaligiran ng mga kahon. Hindi na siya ang Leo na makisig at puno ng kumpiyansa. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay nagugulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Mia, sabi nito nang makita siya, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Mia. Naglakad lang siya at tumayo sa harap ng malaking bintana. Tinatanaw ang syudad na minsan ay nasa kanilang mga palad. Hindi ako naparito para makipag-away, Leo. Mahinang sabi ni Mia. Naparito ako para magpaalam. Tumayo si Leo at dahan-dahang lumapit. Wala nang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat, Mia. Sana maniwala ka sa akin. Naniniwala ako. Sagot niya. Hindi pa rin tumitingin dito. Ngunit ang pagsisisi ay hindi na kayang ibalik ang mga nasira. Sinira mo ang tiwala ko, Leo. Sinira mo ang pamilya natin. At higit sa lahat, sinira mo ang sarili mo. Sa wakas, hinarap niya ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang nakitang galit o sakit sa kanyang puso. Ang nararamdaman na lang niya ay awa. Pinatawad na kita, Leo. Sabi niya, at naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para makalaya na ako. Umiyak si Leo. Isang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat. Mahal pa rin kita, Mia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Minahal mo ang ideya ng pagkakaroon sa akin, Leo. Ngunit hindi mo ako minahal ng sapat para maging tapat. At iyon ang pagkakaiba. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Mia, sandali. Habol nito. Ang mga bata, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanilang mahal na mahal sila ng kanilang ama. Huminto si Mia sa may pinto, ngunit hindi na lumingon. Sila na ang magpapasya kung paniniwalaan kanila pagdating ng panahon. At lumabas na siya. Isinasara ang pinto sa kabanata ng kanyang buhay na iyon magpakailanman. Kinabukasan, pagkatapos niyang pirmahan ang huling mga dokumento ng annulment, nagkita sila ni Nathan sa isang parke. Ang araw ay maganda at ang hangin ay sariwa. Naglakad sila ng tahimik sa tabi ng isang maliit na lawa. So anong susunod na plano mo? Tanong ni Nathan. Tumingin si Mia sa malayo sa mga batang naglalaro. Mawawala muna kami. Ako at ang mga bata. Kailangan namin ng bagong simula. Malayo sa lahat ng ito. Saan ka pupunta? Ngumiti si Mia. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Sa isang lugar na tahimik, kung saan ang almusal ay may kasamang amoy ng dagat, hindi ng kasinungalingan. Tumango si Nathan, naiintindihan ng lahat. Hindi na siya nagtanong pa. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Walang apurahang usapan. Walang awkward na katahimikan. Tanging isang komportabling presensya na nagbibigay ng kapayapaan sa wasak na puso ni Mia. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng sikat ng araw,
Naramdaman ni Mia na ang lahat ng sakit at paghihirap ay may dahilan. Ang lahat ng yon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Isang sandali ng kalinawan, kapatawaran, at isang bagong pag-asa para sa hinaharap. Pagkalipas ng 1 linggo, si Mia at ang kanyang 2 anak ay nasa airport na. Hawak nila ang 3 one-way ticket papuntang New Zealand. Habang naghihintay silang tawagin ang kanilang flight, tumingin si Mia sa labas ng malaking bintanang salamin. Pinagmasdan niya ang syudad na nagbigay sa kanya ng matatamis na alaala at ng pinakamasasakit na aral. "Mommy, are we going on a big adventure?" Tanong ng kanyang bunsong anak. Lumuhod si Mia para magpantay sila. Niyakap niya ang kanyang mga anak. "Yes, my loves, a brand new adventure. Just the 3 of us." Tumingin siya pabalik sa syudad sa huling pagkakataon at pagkatapos ay tumalikod na. Naglalakad papunta sa security gate, palayo sa kanyang nakaraan at pasulong sa isang hindi pa natutuklasang kinabukasan. 1 taon ang lumipas. Ang hangin ay amoy alat at kape. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay nagsisilbing musika sa isang maliit at kaakit-akit na coffee shop na tinatawag na The Salty Bean. Sa labas, ang araw ng New Zealand ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Sa likod ng counter, isang babae ang abala sa pagpunas ng espresso machine. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. May ilang hibla na humaharang sa kanyang mukha. Suot niya ay isang simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit ang ngangiti sa kanyang mga labi at ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa sa kahit anong diamanteng alahas na isinuot niya noon. Si Mia. "Mom, can Sophia and I go play by the shore before it gets dark?" Tanong ng kanyang panganay na anak na lalaki, si Marco, habang isinusuot ang kanyang tsinelas. "Okay, honey. But don't go too far. At huwag ninyong basain ang mga bago ninyong sapatos." Paalala ni Mia, ang kanyang Tagalog ay natural na lumalabas kapag kausap ang mga anak. "We won't. Promise." Sigaw ng dalawa habang masayang tumatakbo palabas. Pinanood sila ni Mia mula sa bintana. Ang kanyang puso ay puno ng isang payapang kaligayahan. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Malayo sa mga board meeting, sa mga pekeng ngiti ng alta sosyedad, at sa mga anino ng nakaraan. Ang kanyang mga araw ay simple. Gisingin ang mga bata, ihatid sila sa eskwela, patakbuhin ang maliit niyang negosyo, at tapusin ang araw sa panonood ng paglubog ng araw kasama ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang paggaling ay hindi naging madali. May mga gabing binabangungot pa rin siya. May mga araw na nararamdaman pa rin niya ang kirot ng pagtataksil. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Isang sulat ang dumating para sa kanya noong 1 linggo mula sa Pilipinas. Galing ito sa bilangguan. Sulat kamay ni Leo. Hindi na niya ito binuksan. Itinabi niya lang ito sa isang kahon kasama ng iba pang mga gamit mula sa kanyang nakaraang buhay. Marahil, balang araw ay babasahin niya ito. Ngunit hindi ngayon. Tapos na siya roon. "Excuse me, miss, can I get a flat white?" Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Mia. Nakatayo sa harap ng counter ang isang lalaking nakangiti. Suot ang isang simpleng polo shirt at khaki shorts. Ang kanyang mga mata ay kasing init ng araw na kalulubog lang. Si Nathan. "Nathan!" Gulat na sabi ni Mia. Isang malawak na ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo rito?" "Nagbabakasyon lang," sabi nito. Isinuksok ang mga kamay sa bulsa. "Narinig ko kasing may isang coffee shop daw dito na pinapatakbo ng isang magandang Pilipina. Sabi nila, the best daw ang kape." Natawa si Mia. "Nambola ka pa. Paano mo nalaman na nandito ako?"
May mga paraan ako. Nakangiting sabi ni Nathan. Besides, sabi mo noon, gusto mo ng isang lugar kung saan ang almusal ay may kasamang amoy ng dagat. Hindi naman ganoon karami ang lugar na ganoon sa mundo. Ipinagtimpla niya ito ng kape. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagdikit nang iabot niya ang tasa. Isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Hindi ito ang biglaang pag-ibig na puno ng drama at pagsisidhi, kundi isang bagay na mas kalmado, mas matatag. Isang bagay na ipinanganak mula sa pagkakaibigan, respeto, at pag-unawa. Salamat, sabi ni Nathan, kumuha ng isang higop. Wow, tama nga sila. The best. Naupo ito sa isang mesa sa labas na nakaharap sa dagat. Nang matapos si Mia sa kanyang gawain, sinundan niya ito. Umupo siya sa tapat niya at sa loob ng ilang sandali, pinanood lang nila ang mga huling kulay ng dapit hapon. Walang mahahabang paliwanag, walang mga pangakong binitiwan, tanging 2 taong nagkakaintindihan. Maganda rito, sabi ni Nathan. Oo, sagot ni Mia. Mapayapa. Nakita niya ang kanyang mga anak na nagtatampisaw sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay umaabot sa kanila, dala ng hangin. Tumingin siya kay Nathan at ngumiti. Isang nangiting totoo, walang halong sakit, at puno ng pasasalamat. Siya ay tulad ng isang punong binagyo, maraming sanga ang nabali at mga dahon ang nalagas. Ngunit ang kanyang mga ugat ay nanatiling matatag. At ngayon, pagkatapos ng bagyo, nagsisimula na siyang muling umusbong, mas matatag at handa ng harapin ang bagong umaga. Hindi niya alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Hindi niya alam kung si Nathan na ba ang kanyang susunod na kabanata. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot dahil sa wakas, nahanap na niya ang kapayapaan. Hindi sa ibang tao, kundi sa loob ng kanyang sarili. At iyon para sa kanya, ang pinakamatamis na bagong simula sa lahat.